Pagbalik niya sa Pilipinas, hinahanap na siya ni Don Jose. At sa husay nitong magpahanap ng tao, nang makauwi si Queenie sa Baguio, ay may naghihintay na roong sulat mula sa may-ari ng Del Oro Jewelry. May isang almost too good to be true offer para siya maging exclusive designer ng kumpanya nito. Paano siya tatanggin? Sinabi ng Don na ang mga ipapadisenyo sa kanya ay pawang mga flawless diamond na hindi bababa sa 1 carat ang bawat isa, at ang magiging final selling price ng kanyang mga idedesenyo ay hindi bababa sa 1,000,000 peso. Pagkatapos pa lang na maisagawa niya ang disenyo, babayaran na siya ng 10% na magiging selling price ng piece. May guarantee pa na hindi bababa sa 1 piece a month ang kanyang gagawin, at walang limit sa kaya niyang matapos. Guaranteed income iyon, at least 100,000 pesos a month. Hindi nakakailanganin pang magtrabaho ng kanyang mami. Mapapag-aral niya sa mabuting mga eskwelahan ang kanyang mga kapatid. May pagpapatayo ng bahay ang kanyang pamilya. May pagpupundar ng kanilang ikabubuhay hanggang sa malayong hinaharap. Noong simula, syempre, pinakaramdaman muna niya si Don Jose. Kinilatis. Kung nagkataong nakitaan niya ito ng masamang intensyon, hindi siya magdadalawang isip na ibasura ang almost too good to be true na offer nito. Mabuti na lang. At napatunayan niyang mabuting tao pala si Don Jose. Maging ang kontrata nitong ipinirmahan sa kanya ay hindi nagtatali sa kanya sa kumpanya nito. Exclusive lang siya hanggat gusto niya. Kung ayaw na niya, pwedeng-pwede siyang mag-resign anytime. No strings attached. Tinulungan pa nga siya nitong makapaghanap ng kanyang matitirahan sa Metro Manila. Tinawagan nitong isang kakilarang realtor. Nabigyan siya ng listahan ng maayos na townhouses for rent. Napili niya isang nasa Sikatona Village sa Quezon City. Kabisado kasi niya ang area dahil malapit sa UP. Binigyan din siya ni Don Jose ng car loan. Inabunuhan muna ng kumpanya ang pagbili ng isang Toyota Corolla. Cash. Mas magagastuhan pa raw siya kung idadaan iyon sa financing company. Mas makakatipid siya kung huhulugan niya ang kotse sa Del Oro ng walang interes. Iyon lang naman ang naging pinakamalaking gastos ni Queenie na pansarili. Ang buwan ng upa sa fully furnished townhouse at ang buwan ng hulog sa kotse. Liba na roon, ang pamilya na niya sa Baguio ang kanyang sinusustentuhan. Napagpasyahan nilang mag-anak na lisanin na ang Baguio. Masyado na kasi silang ninervyos noong lumindol doon ng malakas. Ayaw ni Queenie na maging pabigat pa sa loob ng kanyang ina. Ang palagiang pagkatakot ng baka maulit ang trahedyang iyon. Nagkaisa din naman sila na maghanap ng lugar na halos katulad din ng Baguio. Ang napagtuunan nila ng pansin ay ang Tagaytay. Pero sa halip na doon mismo makabili ng lupa. Ay sa kalapit na silang Cavite sila nakadiscovery ng magandang property. Kahera ng kilala ng mga kainan tulad ng Gourmet Cafe ang kanilang nabiling lupa. Katapat mismo ng highway ang bungad at may lawak na 1,000 square meters. Hinihintay lang nila na makapagtapos ng UP Baguio sa susunod na buwan. Ang kasunod niyang si Tatin, bago ganap ng lilipat ang mag-anak sa silang. Nakapagtayo na sila ng simple lang na bahay doon. Liban sa halagang ipinambili sa lupa at sa ipinagpatayo sa bahay. Sa buwan ng ikinabubuhay ng pamilya sa Baguio at sa personal na gastusin ng dalaga. Sa bangko na nauwi ang iba pang kinikita ni Queenie at hindi birong halaga iyon. Sa loob ng unang 10 buwan niya sa Del Oro Jewelers ay nagawa na niya ang 100 disenyong iprinesenta sa Diamond Gala Night. Pahinga na nga siya nitong nakaraang 2 buwan. Patulong-tulong na lang siya sa pagkikinis sa mga detalye ng presentation. Sa makatuwid, sa huling 10 buwan,
ay nabayaran na siya ng 10 milyong pesong tumataginting at down payment pa lamang iyon. Ibinatay sa turing na 1 milyong pesong minimum final selling price per piece. At dahil hindi pa alam kung magkano ang actual na maibebenta sa auction ng mga alahas. Pagkatapos ng gala night, ay siguradong may malaki pang maidagdag sa bayad kay Queenie. Ni si Higanap ay hindi inaakala ng dalaga na makakamit siya ng ganoong kalaking kita. At ngayon na pa sa kanya na iyon, sa wala pang 1 taong pagtatrabaho. Pero dahil nga nagmula sa wala, mahigpit ang hawak niya sa pera. Hindi siya waldas. Kasama sa mahusay niyang pagplano, ang pagkuha ng lupa sa silang sa halip sa mismong Tagaytay, kung saan mas mataas ng dihamak ang presyo ng lupa. Naroon din naman sa silang ang lahat ng mga katangiang hinahanap nila sa Tagaytay. Maging ang bahay na ipinagawa niya ay hindi matatawag na marangya. Rustic pa nga ang dating niyon. Umaayon sa berdeng kapaligiran. Pero naroon ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mami at ng 3 kapatid. Simple pa rin sa pansariling lifestyle si Queenie. Kung hindi nga rin lang ganitong okasyon, simple lang siyang manamit. Marunong naman siyang pumili ng damit na mura, pero elegante ang dating. In good taste at laging in style. Kahit naman yata anong isuot niya, nagmumukha namang mamahali. Kaya kahit simple lang siya. Akala ng mga chismoso at chismosa ay lagi siyang naka-designer clothes. Akala, panay ang hut-hut niya kay Don Jose. Nakakapagpalago pa sa chismis yung lagi silang magkasama. At ang kita-kita namang closeness nila sa isa't isa. Katwiran naman kasi ni Queenie. Bakit niya ipagkakait sa matanda? Ang kanyang pagtingin dahil lang sa malisyosong palagay ng iba. Wala siyang pakialam sa mga taong marurumi ang isip. Pero ng gabing iyon, sa Diamond Gala Night ng Del Oro Jewelers, kung kailan pa naman sineselebrate na Queenie at Don Jose, ang kanilang magkaugnay na tagumpay, ay saka pa naman tinamaan ng problema ang dalaga. Nagsimula iyon nang di inaasahang bumungad sa pinto ng bulwagan ang nag-iisang hindi imbitadong bisita. Si Joed Del Oro, at agad nitong itinuon ang nag-uusig na titig kay Queenie. Nakita na ni Queenie ang mga litrato ni Joed. Mga litratong magmula pa noong mga panahong sanggol pa ang binata. Makailang ulit nang ipinagmalaki sa kanya ni Don Jose ang mga koleksyon nito ng mga family albums. Napanood na rin nila ng magkasabay ang ilang home videotapes ng mag-anak. Mula nung ipinanganak si Joen, hanggang sa bagong sumakabilang buhay ang ina nito, may 5 taon na ang nakakaraan. Alam na alam ni Queenie kung kagaano kagwapo si Joed Del Oro, kung gaano ka-charming, at kung gaano kalakas ang appeal nito. Pero hindi pa rin pala siya handa sa tindi ng impact ng pagkatao ng binata sa personal. Literal na may sumikdo sa kanyang dibdib na makita niya itong nakatayo sa may pinto ng ballroom. Ganoon ka-imposing ang presence ng binata. At para siyang natulala nang mapako siya sa napaka-intense nitong pagtitig. Pakiramdam ni Queenie ay napaka-helpless niya sa harap na nakaambag nitong pag-atake. Lalo pat galit ang nakabadha sa mukha ni Joed Del Oro. Hindi sinasadya ng dalaga na mapasandal kay Don Jose na parang nagpapasaklolo. Ang turing nga kasi niya sa matanda ay guardian at tagapagligtas. Kung bakit naman sa ginawa niyang iyon ay parang lalo pang nagliyab ang galit sa mga mata ni Joed. At mabilis nitong tinawid ang distansyang nakapagitan sa kanila. Naramdaman ni Queenie ang pagpisil ni Don Jose sa kanyang balikat. Nagpapaabot ng suporta. Halatang nabigla rin ang Don pagkakita sa kanyang anak. At sa pagpisil na iyon, sa balikat niya ay parang pag-amot na rin ng lakas
Inunahan na nito ang anak. "Joanne, you're home. What a nice surprise." Swabing-swabing pahayag ng matanda pagdating ng binata sa harap nila. "I'm sure." Sarkastikong sagot nito. Kay Queenie pa rin ito nakatingin at hindi sa ama. "And this is the much talk about star of the night, I suppose." Mapang-uyam na dugtong ng binata. Binalingan ni Don Jose ang dalaga. "Queenie, this is my only son, Joanne," sabi ni Don Jose. "I apologize for his rudeness. So, I was right," sabi pa ulit ni Joanne, bago man lang makasagot ang dalaga. The famous Queenie Estrella, the reigning queen and the star of the Del Oro Empire. Piko na si Queenie. "Yeah, right." Mataray na ring nasagot niya. "Ako nga. I'm the person responsible for this huge money-making venture that will add millions to your bank account without any effort on your part." Touch. Nakangiting tango ni Don Jose. Bahagya pa itong pumapalakpak. "Kuidaw ka, Joanne." Baling nito sa anak. "The lady has brains, lots of talent and courage. She's not at all like the women who fall all over you. Hindi mo siya mai-intimidate." "I'm not surprised." Nagkibit balikat ang binata. "After all, she was smart enough to go after you instead of me. Alam niya kung sino ang mas malaki ang net worth." Nangatal sa galit si Queenie. "Your father is much better than you are, Mr. Joe Del Oro." Pahayag niya sa kontroladong tinig. "And not because of his money. Kahit yumaman ka pa ng triple, you can never measure up to him until you learn to be a gentleman and a human being." Nakatayo man sila sa kalagitnaan ng maraming tao, ay hindi halata ang matinding salpukan ng mga personalidad ni na Queenie at Joanne. Mahina at banayad lang ang mga pagkakabigkas ng kanilang matatalim na salita. At dahil panay dinomero ang kilos ng mga taong nakapaligid sa kanila, kahit matindi ang curiosity ng mga ito, ay hindi naman maatim na mapaghalata ng interes na nagaganap sa kanilang tatlo. Sadya pang ang binibigyan sila ng space. Walang gustong maakusahang aaligid-aligid sa kanilang pag-uusap. Pero sino nga kaya sa mga naruroon ang hindi curious kung ano ang pinag-uusapan ng mag-amang Del Oro? Alam ng lahat na strange sa isa't isa sina Don Jose at Joanne. May malalim na hidwaan ang naging dahilan ng pagpakalayo-layo ng kaisa-isang heredero ng matandang biyudo. Mismo ang biglaang pagsulpot ni Joed sa gabing iyon ay malaking sorpresa na para sa lahat. Idagdag pa ang pagkakasangkot ni Queenie sa usapin. Wala pa ring linaw kung ano nga ba si Queenie sa buhay ni Don Jose, liban sa pagiging exclusive designer. Marami pa rin ang nagdududa sa pahayag ng matanda na anak na ang turing nito sa dalaga. Hindi man nagpapahalata ang mga sosyal na matrona, ay wala rin namang ipinagkaiba ang mga ito sa ordinaryong mga chismosa. Discreet lang nga ang mga pagpapalitan ng mga ito ng mga chismis, patago. At halos mamatay na ang mga ito sa curiosity ng mga sandaling iyon. Pagkakataon na mismo ang sumagip ng chismis, dumating ang takdang oras para sa presentation. Bahagyang dumilim ang bulwagan. Sapat lang para sa maging senyales sa lahat na magbalik sa kanya-kanyang upuan. Pumailan lang ang baritonong boses ng MC. Isang kilalang host na madalas maging MC sa mga beauty pageant. "Ladies and gentlemen, the presentation is about to begin. Join us at our table." Anyaya ni Don Jose sa kanyang anak. Tumangulang ang binata bago naglahad ng kamay. Iminuwestrang mauna na sila
Inalok ni Don Jose ang bisig kay Queenie. Komportable namang umabrasyete rito ang dalaga. At kampante silang naglakad patungo sa pangunahing mesa, sa pinakaharap na rampa. Nakangiti si Queenie sa lahat ng mga taong nadaraanan nila. Pero sa totoo lang, halos manindig ang kanyang mga balahibo sa bato. Dahil alam niyang nakatutok pa rin sa kanyang likod ang galit na titig ni Joet. At dito na po nagtatapos ang part 2 sa ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.